Sir Bill? Hello. Gusto ka Hello na? po. Hello po. Long time Baba, no see, sir. grabe naman yan. Ano ba Kamusta po? pinagkakakain mo dyan? Ba? Para kang, Come back ulit. para kang inukit Pumayat sa plato ulit. ah. Diba? Pumayat na po ulit. Kunin kita ng Naka-prepare po bodyguard. kasi. Mukha Oh, lang pong malaki. oh. O sige, start na tayo. Alam ko namang busy ka eh. No worries po. Okay lang po. Okay, sige. Lujen, paano ka napunta dyan sa Middle East? So far kasi nung last time after the competition, I was looking na po ng work. Okay. Kumbaga, nagkatrabaho ako before kay Mayora Nina Kiambao, mayor po ng Pangasinan. Mm. But not enough for enough po pang gastos kasi syempre first time mom. Oo nga. Then support pa po ko sa family. So nagplan na po ako mag-abroad. Kaya nag-apply po ulit ako ng Qatar. Which is dito rin naman po ako galing from before. Mhm. So what's the difference now that you're in Qatar na may pamilya ka na? Anong nagbago? Um, Siguro yung difference is mas may priority ako in terms of gastos and savings. Kasi, yeah, kasi po before, kumbaga paggagastos ako, parang okay all the time, very akong gumastos for myself. Ngayon, thinking ko dalawa na. Mm, Before, dati sa parents lang, kasi ako pa rin po mm, breadwinner pa din, nagbabayad sa family. Tapos, mm. ngayon, may baby na, so yung financial needs niya, pang support, Okay. hindi man kami ganun I mean, hindi man kami connected na nung father, pero at least yung support pa rin sa baby. Okay. So ano nangyari doon sa gym mo sa Pangasinan? Bali ano po yun, co-partnership po ng father po ng baby ko. Then Okay. separate na po kami. So, sinold ko na lang sa kanya. So, bali na, wala na po ang gym before. Yung before, Oh, wala na yun. okay. Paano ka ba nagsimula sa bodybuilding? Kasi it's not common ba na sa kababaihan maging bodybuilder. Eh. Yes po. Bali nag-start talaga to siya nung after po ng rugby. So, nag-rugby ako before sa school, tapos naging Philippine team. Yes. Dahil na-injury ako after the Philippine Volcanoes, hindi na ako makapaglaro because of the Mm. shoulder dislocation, dami ng kailangan needs for medical supports. Oh, Doon na ako nag-start ng pageant. After ng pageant, since hindi naman ganun kaganda or hindi swak yung body type ko for the pageant type, kasi medyo masculine look ko eh. okay. Then medyo manly din yung voice ko. So for promotion type, malayo ang place ko. Hindi mas malayo, pero mas may ilalagay yung condition ko if I push through sa sports pa din. That's Mm. why nag-choose ako sa bodybuilding. Okay. Gano'ng kahirap nung nag-start ka sa bodybuilding? So far, hindi siya ganun kahirap eh. Kasi in terms of competitiveness, ando dun pa din kasi lalo na pagdating sa training-wise, hindi Mm. naman nawawala. Pero I think mahirap in terms of gastos sa pagkain. Yeah, sa preparation po ng food. Kasi syempre discipline-wise, sabihin natin healthy man, pero kung budget ka, hindi mo ma-fulfill yung needs ng pang-condition mo. Okay. What was it like nung fitness international ka nung nanalo ka? What was that experience like? Yun. Yung Fitness Universe, when the last time I talked to you po, on 2017, maganda yung bali dating sa akin nun kasi I was doing freelance coaching. So na-enhance yung pagiging coach ko, encourage pa ako ng other women to be healthy, to reach their goals in terms of fitness as well. And I think mas na-enhance ko din yung sarili ko in terms of in my knowledge as well. Yeah. Mm. Okay. How hard was it to come back after nung nagka-baby ka na? Yes. Yes din po. Kasi sabi nila after having a baby, parang tapos na yung career or whatsoever. Oo. Yeah, kasi syempre tumaba na po.
Sa'kin mahirap kasi in terms of experiences, siyempre nung wala pa akong anak, 'pag medyo tumaba ako or let's say nag-iba na yung nag-body change ka after competition, tumataba, madali sa'king ibalik kung ano yung nakasanayan ko or kung may iibahin man ako na routine para lang makuha or ma-reach ko yung goal ko, madali lang sa akin magbago or ma-achieve yun. But by having a baby po as a first time, um, mahirap siya talaga. Parang take a lot of sacrifice and discipline in terms of food and sa time and sa recovery. Doon ko na mas na-realize na mas kailangan ng recovery in terms of sleeping, um, Oo. yeah, pahinga ng muscle, hindi all the time kailangan mong kasi before sanay tayo na kailangan training talaga like in a whole week wala tayong pahinga kasi mas doon natin naiisip na mas kailangan natin mag-training para mas gumanda kondisyon which is no. Kasi Mm. siyempre experience na before kung ano yung nakasanayan, sabihin siyempre bata pa eh. Mm. Metabolism wise mabilis pa pero pag the more na tumatanda, the more na nag-iiba yung body, the more na mas kailangan talaga ng pahinga or recovery for the muscle. Mm. Mas dun siya naggo-grow. Ano, routine mo dyan sa ano bang ginagawa mo dyan? What's your daily routine like? So far, parang Pinas din siya pero mas more on work. Dito ko mas naranasan yung mag-work ng whole day almost compare sa Pinas. Kasi sa Pinas, nung nagka-baby na ako, mag-work lang ako pag may days na on call lang sa trabaho. Let's say, may mga days na walang trabaho, may days na wala. So, pwede ako mag-prepare. Then, may time for the baby and my family din. Pero ngayon, sobrang limited. May times na hindi ko makausap yung baby ko. And in a day, gising ako, let's say, mga 9 a.m. kasi it's, time na ba? 3 p.m. na ngayon. So, gising ako most likely mga 9 or 8 a.m. Prepare ng food. Then, conditioning wise na po ito itong darating na competitions kasi. So, na yung routine ko parang few months, last 4 months, ganito na yung routine ko. 8 a.m. or 9 a.m. gising ako, prepare, ka-cardio ng 10 or 11 a.m., then mag-work ng 12, then until shift ako ng 9 to 10 p.m., Wow. then 9 10 p.m., workout na ako, uwi ako 11, tapos work at nagluluto na or cooking na ako, prepare for tomorrow ng food until 12 or 1, then sleep ng 2. Oh my God. Kaya Bakla ka. super workload. Kaya mas mahirap yung preparation by this time in terms of competition wise Ah, for napan bodybuilding. napansin ko parang ang laki mo ngayon sinadya Ah, mo ba yan? Kasi init dati medyo damit lang manipis ka yan. pa eh. Well, nung bikini type pa po, binavary ko kasi yung condition ko sa kung anong lalaruan ko. Mm. Mas naging petite, hindi naman petite. Let's say petite type yung bikini ko kasi Mm. mas kailangan nila slim pero Mm. may body sculpt pa din. But sa figure, mas lumaki po ako noon. Upper body pero hindi siya ganun kalaking-laki. Kasi yun nga po, from after giving birth, pro debut yun lalaruan ko. So yung body type ko, yung body ko, hindi siya ganun ka-ready to compete ahead of time. So actually it's not a rush. Sakto lang din naman yung timing pero yung base ng muscle ko is wala dun sa dapat na i-pick ko for the competition but itself. Pero yun, I still push myself to achieve it. So medyo hindi siya ganun kalaki as what people are looking. Mas nag-improve ako by this time kasi last year, hindi man po ako magko-compete last year, I still prep or I still condition myself po. Para just in case, whatever it might, dumating man yung point, ito na nga, na magko-compete ako, maisipan ko mag-compete at is ready yung body ko. Mm. Okay. What are your Yon. plans for the next couple of years na yan, nagko-compete ka na ulit? Anong target mo? Hoping mag-Olympia. As Wow. everyone, as everyone dreaming of naman po. Bali, mahirap lang pagdating lalo na sa part ko. Kasi as before pa, self-support talaga all Okay. the time. Then asking for supports na lang for the other peoples na makilala. Tapos, um, syempre, hoping then not just the Olympia, but to have myself back in the Philippines. Not maybe couple of years, but more years.
at least to have myself po ng sariling bahay and Mhm. together with my baby na din po and sariling business. Okay. Based on your experience and all your travels, lalong-lalo na sa Middle East, mas mahirap ba maging babaeng athlete kaysa lalaking athlete? For me, paano mahirap po? I mean, sa pananaw ng mga tao, getting more support. Yes. In general wise, yes po. Mahirap maging athlete na babae compare sa lalaki. Kasi mas iba ang mindset ng support in terms of lalaki na mas malawak or madaming pwedeng salihan. Let's say sa bodybuilding, hindi supported ang bodybuilding sa Pinas. But then may mga lalaki na mas pinu-push through na maging support ng Philippine team. Pero in terms sa babae, napaka-minimal. But good thing meron kila sa mga weightlifters or powerlifters, supported sila ng Philippines. But then, in general wise, hindi siya ganun kadali. Okay. Not unless pag nakilala ka na, other countries pa or other people pa ang lalapit sa'yo directly para lang isupport ka. But nevertheless, kailangan mo isupport yung sarili mo para Okay. makilala ka. Okay, now that you're competing again, meron ka pa bang bakasyon or pahinga or diet na or cheat day? Meron ka ganun pa ba? So far kasi 1 month out, meron pa naman po, hindi siya, bali ang naging preparation ko this time, hindi ako ganun na super strict as before na parang once in a week hindi ako pwedeng kumain. It depends pa rin talaga sa conditioning eh. Kung yung condition mo is not peak enough for you to do diet, sorry, refeed as what we call. Kasi para mas gain pa yung muscle mo to get the condition that you wanted. So, mas maraming recovery time this time, unlike before. Mm. Bale, may once in a week pa po ako na cheat or refeed, pero hindi na siya ganun ka dalas. So, pipiliin na lang kung ano yung possible na pwedeng kainin. Hindi siya yung parang sinabing cheat, parang kahit ano pwede mong kainin, mag-buffet ka or whatsoever. No, no, no. Bali, either beef or either mas more on carbs. Walang sabaw. Wala mga Walang soup, tinola. walang tinola, walang ganon. Walang marinated. But marinated with the beef, it's okay. Just for the calories. If there were a young girl, let's say, na gustong pumasok sa sports, gusto maging bodybuilder din kagaya mo, anong ipapayo mo sa kanila? Um, for the young ones po, especially women's or girls na gustong mag-compete or let's say mag-try ng bodybuilding, um, be ready. Lalo na pagdating sa gastos. Kasi hindi madali si bodybuilding. It takes a lot of sacrifice, discipline, time, and most likely yung bashes ng mga tao. Bakit ka Oh. sasali, 'di ba? Lalo na um, yung mga katawan differences ng bodies, madalas may mga insults, memes, marami na yan sa social media. So, be ready, lalo na sa mindset. Kung realistic pa ba or realistic ba yung sasalihan mo para madali sa'yo kung ano yung tatahakin mong journey. Hindi yung basta lang sumali ako sa competition, okay, ito na yon. Tapos sumali ka, yun na yun. Hindi pwedeng one stop go lang. Kailangan may the next plan ka. Sumali ka for the next one na para maging coach ka or ma-enhance mo yung knowledge mo sa pagiging coach mo or makapag-encourage ka ng other people para at least when you join as well in bodybuilding, may experience ka na rin. So, mag-ask, most likely mag-ask ng coach, probably friends na nagko-compete para may idea kung paano lalaro or paano mag-start. Okay, thank you very much, Lujen. Mag-ingat ka dyan and good luck to you. Let Thank me you know so much, kung paano Sir ka pa namin Bill. matutulungan. Ha? No worries. Thank you so much, sir. Thank you so much po. Ingat, ingat. Salamat po. Thank you, Sir Bill.